Magandang araw sa aming mga kapwa mag-aaral. Nandito si Feby Love Esperocho, Briata Hannah Marie A. Herbert, Hans Rayen D. Bitamor, upang inyong kaagapay para sa mga talakayin ngayong araw. May isa muna kaming katanungan. mahilig ka bang pumunta o magbakasyon sa ibang bansa? O nais mong bisitahin ng ilan sa mga sikat na mga bansa sa mundo? ano ang iyong dream destination o gustong mapuntahang bansa balang araw? Tiyak kaming hindi dyan mawawala ang Japan, Canada, Switzerland, South Korea, at France. Pero sa video na ito, malalaman natin ang kasaysayang nakatago sa bansang Pransya o France. Ang France o Pransya ay isang bansa sa kanlurang bahagi ng Europa na kilala sa mayamang kasaysayan, kahangahangang sining, masasarap na pagkain at mga tanyag na pook tulad ng Eiffel Tower at Louvre Museum. France ay una ng tinawag na Rhineland, subalit noong panahon ng Iron Age at Roman era ay tinawag na itong Gaul. Kadalasan ay kinakabit ang kulturang Pranses sa Paris na sentro ng moda, pagluluto, sining at arkitektura. Subalit ng buhay sa labas ng lungsod ng mga ilaw ay ibang-iba at nagkakaiba sa bawat relihiyon. Magugunita na ang kultura ng France ay naimpluwensyahan ng Celtic at Gallo-Roman culture, gayon din ang Franks, isang tribong German. Ngayon ay tumungo naman tayo sa wika sa France. Alam naman natin lahat na French ang pangunahing wika ng 65.4 milyong mamamayan. Subalit, may iba pang wika ang mga rehiyon. Ang French, ang wikang opisyal ng France ay ang unang wika ng 88% populasyon. Samantalang, ito naman ang ikalawang wika ng mga tao rito na hindi French ang mother tongue o unang wika. Dumako naman tayo sa relihiyon ng France. Sinasabi na Katoliko ang pangunahing relihiyon ng France at tinatayang 80% ay nagsasabing sila ay Katoliko. Ang iba pang pangunahing relihiyon ay Islam o karaniwang relihiyon ng mga dayuhan mula sa Hilagang Afrika, Protestante at Judaism. Ulala! Ito naman ang ilan sa mga masasarap na lutuin o pagkain sa France. Alam niyo ba kung anong tawag sa movie na ito? Tama! Ito ay ang Ratatouille. Pero alam niyo ba na ang Ratatouille ay hindi lang isang movie o cartoons, kundi isa rin sa mga pinakamasarap na lutuin sa France. Ito ay ang Ratatouille. Ito ang kanyang muka. At ito naman ang tinatawag nilang baguette o isang tinapay na sikat sa France. Sunod ay ang escargot at ang dessert nilang creme brulee. Sunod naman ay ang pananamit ng France. Ang Paris ay kilala sa matataas na uri ng fashion houses. Ang mga taga-France ay kilala sa hindi matatawarang mariringal na pananamit. Karamihan rin sa kanila ay sofistikado kumanamit, desente at sunod sa uso, professional and fashionable style. Ngunit, hindi sobrat sa dekorasyon o overly fussy. Ang karaniwang damit nila ay mahabang Amerikana, terno, mga bandana o scarves at berets o bilog at malalambot na sombrero. Ito yon. Sinasabi rin na ang sining ng France ay nasa lahat ng sulok ng France, lalo na sa Paris at iba pang pangunahing lungsod at ang impluwensyang Gothic, Romanesque, Rococo at Neoclassic ay makikita sa maraming simbahan at iba pang pampublikong gusali. Ang Louvre Museum sa Paris ay ilan sa pinakamalalaking museum at ang tahanan ng maraming kilalang gawa ng sining kasama na ang Mona Lisa at Venus de Milo.
Marami sa kilalang artista ng kasaysayan kabilang ang Espanyol na si Pablo Picasso at Dutch-born Vincent van Gogh ay naghanap ng inspirasyon sa Paris at sila rin ang nagpasimuno ng Impressionism movement. Sumunod ay ang mga piyesta at pagdiriwang sa France. Ipinagdiriwang ng mga taga-France ang mga tradisyonal na piyesta ng mga Kristiyano tulad ng Pasko at Mahal na Araw. Inaaalala rin din nila ang May Day o kilala rin bilang Araw ng mga Manggagawa tuwing Mayo 1 at Araw ng Tagumpay sa Europa kapag Mayo 8 bilang pag-aalala sa pagtatapos ng pakikipaglaban sa Europa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon ay mapapakinggan natin ang kwintas ni Guy de Maupassant. Ito ay isang maikling kwento na galing rin sa France. Pero una, ano muna ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na maikli lamang at nagsasalaysay na isang mahalagang pangyayari na may isang tauhan o ilang tauhan at ang suliranin na kailangang lutasin. Karaniwan itong may malinaw na simula, gitna at wakas at tumatalakay sa isang temang maaaring makatotohanan o likhang isip. Layunin nitong magbigay aral, maglibang o magpahayag ng damdamin. Si Mathilde Loisel ay isang magandang babae, ngunit simple lamang ang napangasawa na nagtatrabaho sa kagawaran ng instruksyon publiko. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay na madalas na ikalungkot niya. Isang gabi ay dumating ang kanyang asawa na may dalang imbitasyon na sa palagay niya ay ikatutuwa ng asawa. Iniimbitahan sila sa isang magarbong pagdiriwang sa palasyo at napakahirap makakuha nito. Sa halip na matuwa ay nagalit pa ang babae at sinabing wala naman siyang maayos na maisusuot. Iminungkahi ni Monsieur Loisel na magsuot na lamang ng mga sariwang bulaklak bilang palamuti sa damit sapagkat maganda naman ito at napapanahon. Lalo lamang ikinabahala ni Mathilde ang pagdalo dahil sa suliraning ito. Naisip niyang kahiya-hiya siya dahil magmumukhang mahirap siya sa lahat ng babaeng dadalo. Upang mapasaya ang asawa, iminungkahi ng Ginoo na humiram ng alahas kay Madame Forestier. Hindi nagdalawang isip ang kaibigan at ipinahiram dito ang napakagandang diamanteng kwintas. Sa gabi na okasyon ay naging sentro ng atensyon si Mathilde. Siya ang naging pinakamaganda at napakaraming humanga. Marami ang nakipagsayaw ng waltz sa kanya, kabilang ang may mga matataas na katungkulan sa pamahalaan. Inabot na sila ng ika-4 ng umaga sa pakikipagsayaw. Naglakad lamang sila sa kanilang pag-uwi. Pagdating ng bahay ay napansin ni Mathilde na wala na ang mga kwintas. Hindi na nila ito mahanap. Dahil kailangan na itong maibalik, ay humanap sila ng kamukhang-kamukha nito sa halagang 34,000 prangko. Ito ang isinauli niya sa kaibigan. Dahil naubos ang minana niya at ang nangutang pa ang asawa upang mabayaran ang biniling kwintas, 10 taon silang naghirap at nagtiis. Isang araw habang naglalakad ay nakasalubong ni Mathilde ang kaibigan at tinawag na Jane, si Madame Forestier. Hindi siya nito nakilala kaya ipinaalala niyang siya ay si Mathilde. Gulat na gulat ito at sinabing tumanda si Mathilde ng husto. Naikwento niya na naiwala niya ang kwintas at nagbayad ng malaking halaga. Hindi makapaniwala ang kaibigan sa nalaman. Sinabi niya na peke ang kanyang ipinahiram at nasa halagang 500 prangko lamang.
Ngayon ay dumako tayo sa isang aralin tungkol sa kohesyong gramatikal, ang tinatawag nating anapora at katapora. Layunin: nagagamit ang wastong anaporic at kataporik ng mga pangalan. Ito ay pwedeng tawaging anaporic o anapora o kataporic o kataporo. Ang anaporic o anapora ay mga pangalip na ginagamit sa hulihan bilang panimula sa pinalitang pangalan sa unahan ng pangungusap. Ang kataporic o katapora naman ay ang mga panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Ginagamit ang katapora o anapora upang hindi na paulit-ulit na banggitin ng nagsasalita o ng manunulat ang isang pangalan. Layunin rin ng katapora at anapora na maiwasan ang nakasasawang pagbabanggit ng tinutukoy na pangalan sa isang talata. Sa makatuwid, ang anapora at katapora ay pawang mga panghalip na sumusunod o sinusundan ang pangalang tinutukoy sa magkaibang paraan at pwesto. Ngayon naman ay bigyang pansin natin ang mga pangungusap. Ang unang pangungusap ay, ito ang aking payong. Ang pangalawang pangungusap ay, ang payong ko ay pula. Ito ang lagi kong ginagamit araw-araw. Paano nga ba nagiging katapora at anapora ang mga panghalip sa mga pangungusap na ito? Sa unang pangungusap, ito ang aking payong. Ang panghalip na ito ay tumutukoy sa payong. Dahil nauna ang panghalip na ito sa pangalan ng payong. Ito ay isang katapora. Sa pangalawang pangungusap naman, ang payong ko ay pula. Ito ang lagi kong ginagamit araw-araw. Ang salitang ito ay ang panghalip na tumutukoy sa payong. Sa pahayag na ito, ang panghalip na tumutukoy sa payong ay nasa hulihan. Kaya ito ay isang halimbawa ng anapora. Tandaan ang mga sumusunod. Ang anapora at katapora ay mga panghalip. Masasabi nating anapora o anaporic kung ang salitang tinutukoy ay nasa una na madalas ay pangalan. Ang kanyang formula ay ana o anapora, ibig sabihin ana o una ang pangalan. Masasabi naman nating kataporic o katapora ang ginagamit kung ang salitang tinutukoy ay nasa hulihan. So katapora, kata, ibig sabihin katapusan ang pangalan. Nasa katapusan ang pangalan. Sumunod, si Cain ay ang aking minamahal. Siya lamang ang aking mamahalin habang buhay. Ang panghalip na siya ay tumutukoy kay Cain. Ang salitang Cain ay nasa unahan samantalang ang panghalip na tumutukoy sa kanya ay nasa hulihan. Kaya ito ay halimbawa ng anapora. Dito na kami lumaki at nagkamulat sa bayan ng Look. Ang panghalip ay dito na tumutukoy sa Look dahil nauuna ang panghalip na sa tinutukoy na pangalan, ibig sabihin nito ay katapora. Tingnan natin kung nasanay na kayo o alam niyo na kung ano ang pinagkaiba ng katapora at anapora. Ang pangungusap ay, ang COVID-19 ay isang dahilan kung bakit nawala ang face-to-face classes sa ating bansa noong pandemya. Ito ay nakapaminsala ng maraming hanap buhay ng mga mamamayang Pilipino. Ito ba ay anapora o katapora? Tama! Ang sagot ay anaporic o anapora. Sunod, siya ay laging masipag at maaasahan sa mga gawain sa paaralan. Si Andrea ang laging nauuna sa pagpasa ng proyekto at tumutulong sa kanyang mga kaklase. Mahusay! Ang tanging kasagutan ay kataporic o katapora. Mukhang nahasa na nga kayo sa pinagkaiba ng katapora at anapora at alam niyo na rin ang mga kasaysayang nakatago sa bansang France o Pransya. Naway marami kayong natutunan mula sa ating maikling talakayan ngayong araw. Maraming salamat!